another day. Tapos na naman. 6:10 na ng gabi. Daming apple doon, oh. Yun. Pinapipitas yan sa ano namin, sa shop namin. Gagawa ng apple jelly at saka apple pie. Usually, yearly yan. Binibigay ng mga nasa kabilang ano, mga nakatira. Ito crab apple yun. Ng gusto. Yan, crab apple. Ganda lang tingnan kasi pulang-pula. Yun, no. Magandang gabi, guys. Ayan. Nag-ihaw lang ako ng konting pork belly. Sinihaw ko yung talong. Nilagyan ko ng kamatis, sibuyas, tsaka bagong. Ayan, aming hapunan today. Ang oras na ba? 7:30. May nanonood kami na. Ano title niyan, dear? Triggers. Maganda rin eh. Eh. Bagong gising. Parang bagong gupit, ha? Bagong gupit ka ba? Aba na po eh. Si Jeremy nga papagupit dapat. Sabi ko, huwag na muna magpagupit. After 2 weeks na siguro para kasi lapit na iuwi namin eh. Para fresh ang kanyang looks. Lapit na ba? 1 buwan na lang mahigit. 1 month to 1 week. Here we are, $83,000 free a year, free benefits, free medical. I'm working my ass off. This guy's working his ass off. Free rent, free car. She's probably gonna go back to drive a BMW when she's finished here. Okay, I know I'm gonna sound racist and I'm gonna get a lot of hate on this video from my fellow Indians, but I need to say it. Somebody needs to say it. If you move to Canada, just learn some basic manners. Just learn to hold the door for the next person. Literally seeing people banging the door on the face, not only me, to other white people, and I've like seen their reaction. It's pretty rude. So don't do it. Like, Canada is losing its culture really fast, and this is coming from an immigrant. A lot of people are not going to like what I'm saying, but it's the truth. As an immigrant myself, I say this with a lot of respect. Your job is to support the country, not change it. You left your home country for a certain reason. Now you're abroad into a different country. Your job is to adapt within the system. Your job is to speak the language. Your job is to understand the system, not overriding it with your own personal value or your own personal belief. You want to hear about the story in Lindsay? Everybody keeps saying it's going to get better. How is it going to get better? Our economy is so fucked that I work a full-time job. I make $21 an hour working 40 hours a week. I have no extra expenses, no bills out of my living. I have one credit card that's max because I've lived off of it. But other than that, I don't have cable. I haven't had cable in 10 years. We have cell phones, but you know, that's required to live on. But other than that, nothing extra. On paper, my bills are $2,701. My income is $2,710. Do the math. $9 a month before I pay for food, gas, car repairs, any entertainment. There's no money for that. Wala ng buhay. Wala na nga. Trabaho na lang. And my Yun, no. Mga sentimiento ng ano. Dumadami na talaga ang mga Canadians na hindi lang Canadians. Ultimo kapwa natin, immigrants na Canadians na rin is nagrereklamo na sa mga nangyayari sa buhay nila o sa ekonomiya ng Canada. Pero grabe naman talaga na eh. Grabe talaga. Ibang-iba na. Biro mo, in past 5 years lang, parang ang laki ng pinagbago ng Canada talaga. Sabi nga nila, bakit panay pa rin ang sobrang dami ng pinapapasok. Hindi na. Stretch na yung resources ng Canada. Hindi na nila sinasabi yung mga dati binibigay pa nila yung numbers na dumarating eh. Wala na.
Pero may mga leak ng ng mga media na nagsasabi na nung nakaraan daw 400,000. Oo. Mostly Indians. Hindi nga raw immigration eh. Population eh. Population na yung yung na nga raw yung ibang klase ng ng pananakop na hindi na Wala eh, kasi wala nahahayaan na din control Wala na. Kasi yun na nga lang, di ba? Canadian na mismo na may trabaho siya. Pero yung magkano yung matitira sa sahod niya? $9. Wala pa yung hindi pa siya wala pang mortgage siya na binanggit Buti doon. bayad na siya sa sasakyan niya. Paano kung may mangyari doon sa sasakyan niya, nasira yung ganito? Yun na nga. Saan ka kukuha nun? Paano kung hindi ka makapasok ng 2 araw, 3 araw kasi may sakit ka? Yun na nga, minsan nga, kaya siguro yung iba, kahit na may sakit, pasok pa rin. Pasok pa rin. Kasi nga, hindi ka pwedeng hindi pumasok dahil nga meron kang inaasahang na pera para ipambayad sa mga bills mo. Knowing lalo sa ibang province, gaya ng Ontario, napakamahal sa Ontario, Napakamahal. di ba? Kahit pa paano dito sa atin, mas mura-mura pa rin. Kaya nga marami talaga lumilipat dito sa Alberta Alberta, Saskatchewan, kasi mas mura. Mahal na, pero mas mura pa rin. Mas mura pa rin Kumpara kumpara sa ibang province. Sabi nga na talaga yung kumbaga yung mga parang minomonopolize na ng mga yayaman talaga yung mga natin resource Kaya wala. Tapos gaya pa, no, sabi nung isa, di ba, kapwa Indians niya, kumbaga, gusto mo dito, mag-adjust ka sa sa sistema, hindi yung gusto mo magbago ang sistema ng Canada para sa iyo, di ba? Wala. Yun nga lang, pagbubukas ng pinto dito, na-experience natin yan sa may... Wala kang Ako, pag pupunta ako ng Dollarama, pag may papasok kahit na ilang step pa ang layo, antayin ko yun. Hawak ko yung pinto. Ganun yung ginagawa Tapos pag may nagbukas para sa'yo, thank you. Hindi yung basta, dito hindi, pinagbuksan mo na. Lalo pag Wala. yung lahi ng mga wala. Mga Bihira yung Indian, mga, thank you, doon wala. Wala. Pasok lang. Wala silang manners. Hindi naman lahat, pero karamihan. Karamihan na, kasi dito sa lugar namin, halos karamihan Karamihan na. sila eh. May mga ilang-ilan, mga bumabati dyan. Yung mga matatagal na siguro. Pero yung mga, wala, buksan mo na, hawakan mo yung pinto, Parang utang wala na man loob lang, mo. thank you. Kaya minsan parang ayaw mo na, kaya lang, ikaw rin, sa'yo rin magre-reflect yun yung pangit na pakikita mo sa kanila na kagaya mo rin sila, di ba? Kaya lang, yung sarili mo naman yung hindi makakatanggap na bakit ginagaya mo rin sila, di ba? Magiging ganun ka na rin. Wala, lalo sa area namin. Talagang, kaya nga minsan talagang, kasi kami stable na kami dito. Minsan mapapaisip ka rin talagang umalis dito sa area kasi talagang puro halos majority na Kami sila. na lang, siya, pag uwi niya, ilang beses. Dalawang beses, dito na. Parang palapit na ako dito sa amin. Doon sa may pasok na ako, so right of way ko, kasi siya magle-left siya. Aba, papasok na ako, biglang nag-U-turn. As in, tutok na akong ganun. Kung di ako nakapreno, wala. Pasok ka, kawaraw yun sa nangyari sa Florida. Tapos parang pa siya. Gumanon lang, parang, Tapos pagdating na rito, malapit na sa bahay, meron palabas naman, dire-diretso siya. Sabi ko sa kanya pagdating ko, ano ba naman sabi ko talaga ng mga tao dito? Sabi ko, simpleng pagmamaneho na lang, nasa loob ka na Kaya yung looban. pag times na nagdidilig kami, napansin nyo, lagi may bumubusina. Pag nagbablog kami sa labas, bigla may bubusina. Ganon dito, lagi, may mga kasi mga driver na hindi ko alam bakit na pagbigyan ng lisensya. Sabi ko, pag lalabas ka, di ba, sa mismong main na road, check mo muna. Check ka, parang kang Left, tumatawid right, left, right. Kung may parating. Hindi kasi mostly may mga nakapark sa side street. So, dapat papantay ka ron para kahit paano kita mo yung sumilip ka parating. muna. Siya, hindi, dire-diretso gano'n. Alas, kung mabilis din ang takbo ko. Tapos Ala siya, na. Kaya talaga yung camera namin, kailangan lagi talaga nakaano kasi importante. Lalo ngayon sa panahon ngayon. Sobrang dami na ng mga driver na hindi mo alam kung dahil lang hindi nila alam mag-drive o yun na yung gano'n na talaga sila. Kaya nga naghihigpit ang US ngayon. Ngayon, pag cross country ka, galing ka ng Canada, galing ka ng Mexico, dadaan kayo ng US, pipresent mo ngayon yung mga credentials mo.
Kailangan License. nakapasa ka, ganyan. May mga, dapat pala may mga IELTS din yan. Kasi yung naka-U-turn doon sa Florida, na nakapatay ng 3 tao doon sa van. Pero yung nag-U-turn siya sa highway. Ang dala niya ilang tons na? 40 tons daw. 40 tons na truck. Mag-U-turn ka sa highway. Syempre, bibilis ng mga takbo nun. Wala namatay pa ka isang anong araw no remorse kasi nung nilalagay na sa body bag nakatingin lang daw, wala, parang walang nangyari. Tapos in-interview siya ng mga napag-alaman nga nila na siya, na illegal immigrant from India. Tapos hindi rin marunong magsalita daw. Hindi nakakaintindi Sabi, ng hindi rin English. nakakaintindi ng English. Pinag-IELTS nila ng 12 questions yata. 2 lang yung nasagot. Tapos yung mga signs na English. Paano mo nga naman maiintindihan yung mga yield, yung mga one-way, ganyan. Pero hindi, di ba? Dapat, alam mo yun nag-drive ka, lakas ng loob mo, ganun pa i-drive mo. Dapat, alam mo yung basic ng driving, di ba? Yung risk ng ng mga Isipin mo yung mga ibang pasaherong nasa paligid mo. driver din na kapwa mo sa highway. Maraming gumagawa dito. Yun nga lang kanina, di ba? Sabi ko nga sa'yo, nag-U-turn. Hindi na, wala namang U-turn doon dahil palabas na siya. Ako papasok. Ay, mag-U-turn. Yung DHL na pang delivery pa Ang haba Haba nung na. van nun. Mag-U-turn ka dyan sa may looban. Ay, naka. Wala. Ganyan na nangyayari ngayon sa Canada. Ibang-iba na. Hindi sa nagre-reklamo kami or what. Yung minsan anong nangyayari, parang mapuprostrate ka rin Kasi Kasi syempre, ito yung bansa na pinangarap mo sige, gusto ko madala yung pamilya rito, dito ko. nagandahan ka, nakita mo na, ngayon nakikita mo unti-unti nagbabago talaga. Buti kung pataas ang pagbabago, pabagsak. Kaya nga sabi nila yung third world country daw, instead na, ayun nga, sabi nga nung isang Canadian na immigrant din, kaya kayo lumipat ng bansa kasi ayaw nyo ng sistema doon sa bansa nyo. Ba't Tapos dadalhin mo rin dito. Gagawin mo rin yung ginagawa mo rin, yung mga rules nyo doon. Tapos pa sila, yung pipilit pa nila. Meron pa isa, di ba? Hindi naalala mo ko sa ang vlog yun. Alin? Yung sabi niya, kaya siya nagtatapon ng basura kahit saan. Kasi nagbabayad daw. Nagbabayad daw siya ng tax. Nakakainis Babayad yun. Indian. Manggigigil ka talaga pag napanood nyo. Sobrang nakakainis nun. Sabi niya, kaya daw siya nagtatapon dyan kasi nagbabayad siya ng tax. Ang mahal-mali ka ng tax dito sa Canada. Tapos, So, gagawin ko lahat ng gusto ko. Magtatapon ako kahit saan ko gusto. Trabaho daw ng gobyerno na mag-hire ng mga magagawa ng sanitation para doon, na maglinis. Trabaho nila yun. Basta ako. dapat daw 3 times a day daw kumukuha ng basura, ganyan. Hindi raw yung, yung sa umaga lang. Sabi niya, hanggat hindi nila ginagawa yan at nagbabayad ako ng tax, magtatapon pa rin ako ng basura. Buti sana kung matanda siya, hindi naman Hindi. Parang mga 30s lang siya Proud pa siya, naka-vlog pa yan. Binlag niya pa, inano niya pa sa TikTok yun ay nako. Sabi namin, kakagigil. Sabi ko, yan ang pag-iisip yun dahil nagbabayad ka ng tax, magtapon ka ng basura. Kaya nga puro basura doon sa lugar nila So yung ganun pala isip Ganun nila. pala isip nila. Kumbaga, sa gobyerno to, hindi nila na. Kaya nga marami na mismong kapwa nila naiinis na rin sa sarili nila. Lalo yung mga lumaki na rin dito na pinanganak. Kahit sila mismo naiinis na doon sa mga... Kasi syempre, damay sila, di ba? Sila mismo, kumbaga, dito na nagsimula, natutunan nila yung Canadian way. Tapos masisira dahil doon sa mga ibang gumagawa ng kapalpakan. Tsaka syempre, kahit kung ako, kunyari, galahi ko sila, tapos ganun yung tingin ng mga ibang mga Canadian sa'yo. Kahit hindi mo ginagawa yun, apektado ka pa rin dun. Kasi kalahi mo sila Tama. Wala Hindi nila mapipili, kumbaga. Kaya lang, ang dami nung gumagawa ng ganun. Mga nanguhuli ng salmon, mga nagpupup sa beach, mga Hindi dapat. dami. Baga common sense. Wala na. Nawala na ng ganun. Akalain mo yun. Nga lang sa basura. Ang tanging pag-asa lang dito yung mabago yung sistema ng gobyerno. At Wala, hanggat mapigil walang yung hanggat walang
kumikilos para dyan, walang mangyayari. Wala, kita mo nga yung ginawa ni Carney. Tigil muna natin yung retaliatory tariff sa US. Di parang sinabi mo na panalo na kayo. Bakit kailangan pa natin mag-deal sa ano? Wala. Bigay nyo na lahat ng tariff na percentage sa... Although wala naman kaming dyan, wala talaga kaming say dahil kami sino lang naman din. Pangkaraniwan tao lang. Kaya lang, kahit syempre. kami, kumbaga dito kami nakatira, doon namin nakikita yung mga pagbabago. Ang laking pagbabago, hindi lang basta-basta. Ikaw mismo mapoprostrate pag nakikita mo. Kahit hindi sa amin kami, kahit papano, blessed kami kasi meron kaming trabahong maayos, may natutuluyan, hindi namin nararanasan na kinakapos kami. Kahit papano nakakaipo, nabibili Nakabayad na sa mga sasakyan. Oo, nakakabili ng mga gusto namin, nakakain kami ng sapat, minsan sobra pa nga. Marami kasing factors na nakaka-apekto diyan sa nangyayari na yan. Lalo na dun sa nag-uumpisa yan sa immigration policy nila. Ngayon, papapasukin mo. Eto, ganito karami. Dapat may percentage. Dati hindi naman di ba? Napakahirap, di ba? Parang Dati, marami pumapasok pero talagang sinasala nila mabuti. At saka hindi sobrang, kumbaga hindi nga na-regulate nga ng gusto yung ng Pero immigration. mo, kukuha ka ng immigrant. Kumuha ka na ng quality na immigrant, ng mga doktor, mga engineer na makakatulong doon sa bansa mo na pag-unlad. Makakatulong Kahit sa sabihin mo hindi sila ganun GDP. ng pero yung bang ilimit, lagyan ng ito ang quota lang for this year. 'Di ba? Para yung pasok nung kayang Wala i-sustain na. ng gobyerno. Kaya hindi lang yung gobyerno yung mag-sustain kasi kailangan din ng housing ng pagkain. Ayun na nga. Sa lahat ng Kaya pangangailangan. i-sustain ng community yung mga dagsa nila Yung Pag dumagsa sila, dami. Gaya niyan, yung mga kabataan, pahirapan. Isa nga daw, Pilipina pa pero Ingles parang dito ata pinanganak 25, 30 na raw ang niya, pinasahan. Walang sagot kahit na mas okay pa nga raw na i-reject na lang yung application, hindi ka natanggap. Kesa daw yung totally wala siyang maririnig na message or tawag na, nakahanap na kami. Ganon kahirap. Tsaka meron pa nga isang yung isang TikTok din yata yan or basta sa YouTube ko na nakita. Sabi niya ngayon, nararamdaman niyo kung paano yung naramdaman namin nung mga naghahanap kami ng trabaho. Sabi nung isang Indiana na babae, di ba? Samantalang kami, hindi nyo nga kami tinatanggap. Ngayon, kami naman ang So, turn down naman nila na nasa puso nila talaga yung galit nila doon sa mga Canadians na kailangan nilang makagante sa paraan na yun. Paano kung hindi ka qualified doon, di ba? Sa position na yun. Ay, naka. Kaya nga sa mga trabaho ngayon, puro referral din Puro referral talaga. Yung nangyayari. Kaya yung mga kawawa yung mga kabataan. Kaya kami, sabi ko yung frustration namin, kasi syempre may mga anak kami. Gusto namin magkaroon din sila magandang future. Kaya nga dito rin namin napili. Pero sa nangyayari ngayon, ewan kung ano mangyayari. Sana magkaroon ng pagbabago. Kasi kung wala, Meron pagbabago yan. Kaya lang, hindi pa ngayon. Kumbaga darating at darating. pero mo, just imagine Kasi ko ilang years pa nakikita yan. mo na yung mga frustration ng mga Canadians Nakikita mo na talaga Yung isa nga nagbibideo di ba? Na binibideo siya, bakit magtatapon diyan ganyan. Sila na mismo ngayon yung nag-i-initiate na sumita doon sa mga Kaya sobrang mabait ng mga Canadian at sobrang mga polite Tapos hindi sila makikialam sa mga ganyan. Pero ngayon, sila na mismo nga nagsasabi Sila na talaga. mali ang ginagawa mo. Kasi nakikita na nila yung nangyayari sa bansa nila Nawawala na yung respeto, nawawala na Nawala na nga daw yung Canadian way. Yung culture ng Canadian. Napapalitan na. Lalo yung mga dito na mga sabi ng isa, nandiyan din, meron din dyan na yung bansa na nakasanayan mo, na gusto mo, ngayon nakikita na yung pagbabago. Wala na. Pero ganun pa man kumbaga magdasal lang tayo na may pagbabago. Lahat naman ng mga nangyayari sa mundo, hindi lang naman dito sa Canada, pati sa ibang part ng mundo, nagkakaganyan. Meron yan mangyayaring pagbabago.
Which is for the better naman siguro. Sana. Medyo- Magkaroon ng ng paunti-unti na maging maayos. Kasi sayang yung kagandahan ng Napakaganda ng Canada, ng totoo lang. Canada. Lalo na yung mga side ng nature, yung mga napupunta namin. Unti-unti na, nung dati, makita mo talaga, wala kang makikita mga baso dyan, mga tissue. Ngayon, may makikita makakita ka, pinag-inuman ng coffee, iiwan sa may bench or iiwan lang sa gilid. Na dati talagang wala, malinis. Ngayon, punta ka sa may may mga singit-singit na basura. Dati wala ka talaga makikita. So, ikaw naman, alam naman natin, kahit naman kapwa natin mga Pilipino, makita mong ganyan, may nature, mga kagandahan ng magtatapon ka. Di syempre, ikaw mahihiya ka, wala ka naman makita kalat, tapos magtatapon ka. Usually, mga Pilipino, may mga, nilalagay sa bulsa, ganyan. Tago mo sa bag. O hawak-hawak yung cup na doon Kahit nila. empty na, di ba? Oo. Pero sila, wala, iwanan nila yan kahit saan. Yung pala yung mindset nila na nagbabayad sila ng tax dito. Parang ganun. Siguro, hindi lang siya nag-iisang ganun. Oo, Diba? Kasi bakit mo gagawin? Alam mo mali. Dito nga lang, gusto nga namin reklamo rin dito sa may harap ng kalsada eh. Kasi pwede namin sa 311 na maglagay ng humps. Ay, kada gabi yan, rat-rat, minsan hapon. Ang daming bata. Pag nagpatakbo yung mga yun, haharurutin sa diretso. Ginagawa nilang parang racetrack eh. Ang nakakatakot kasi may mga batang nagbabike, may mga tumatawid. Kung tutusin, wala naman kami mga anak na mga maliliit, di ba? Wala naman kami mga anak na naglalaro-laro. Kaya lang, syempre, masaya yung makita mo yung mga bata naglalaro eh. Tutuwa nga kami kasi mga bata andyan lang eh. Tapos Pagka na say hi, gaganyan yung mga bata. Nakakatuwa, sabi ko nga eh. Itong new generation na to, sana sila yung magpatuloy ng Canadian yung kasi marunong sila nagbabati talaga. Nagbabati Kaya sila. minsan ikaw yung kakabahan sa kanila kasi minsan tatakbo sila, biglang may haharurot na, oh my gosh, sabi ko, wag naman sana at kawawa. Kawawa yung masasagasaan talaga. Medyo lang yung namin, yung vlog namin. Pero yun yung totoo eh. Yun yung nangyayari ngayon dito eh. Lalo na dito sa lugar namin. Marami nga talaga mga Indians na mga pasaway. Pero sana mabago. Mabago mag-set ng rules, mag-set ng mga bagong batas na mag-aayos ng mga policy. At ituwid yung mga ganyan. Kagaya na lang yung nangyayari sa Florida. Alam ko, hindi lang naman doon nangyayari. Marami yan. Nakaka-disgrasya sila. Hindi lang nababalita yung iba, pero sana mabago na. Dito halos araw-araw, makarinig mo sa balita, may aksidente sa ganito, may aksidente sa ganyan. Araw-araw yan. Dati makinig ka ng balita, pure balita. Hindi mo masyado maririnig yan. Ngayon, pagbukas mo ng radyo sa sasakyan, Iwasan nyo to. Mababangga kayo. may traffic dito, may aksidente. Ay, naku. Yun lang naman. I-share lang naman namin kasi minsan yung mga, alam niyo, mga frustration. Which is, kahit pa paano kayo pasalamat pa na nandito. Lalo na yung mga nandito sa Calgary, hindi kaila sa inyo na na-experience nyo rin yung mga ganyan. Marami rin naman tayong viewer dito sa Calgary. Kaya alam ko na na-experience din nila yun. Kailangan lang natin ng pasensya at saka dasal na sana dumating din yung time na maibalik. Hindi na magbago for the best na mas maganda. Maibalik lang yung dati. Oo. Tsaka wala namang problema sa mga immigrants eh. Yung matuto lang bang matuto silang mag-integrate. Kung ano yung meron dito sa Canada, yun. Hindi yung Canada ang magbabago para sa kanila. Makapag-integrate lang sila na maayos at wag na nilang baguhin. Nagtatayo pa sila ng mga ribu-ribulto ng unggoy dun sa Ay, Pero laki nun. Kagaya dito, magtatayo ng mga temple nila. tapos sasara nila yung mga street Pag may meron mga silang event, party. whole day yun. Ay, naka. Dasal na lang talaga na maging maayos. Maibalik unti-unti yung kung ano man yung meron. dati. At magkaroon na ng maayos na regulation ng immigration natin. So yun lang naman guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.